Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro kayo ng SSS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo at maaring magbago ng inyong buhay ngayong buwan ng Abril 2026. Hindi ito isang chismis. Hindi ito isang maling balita na kumakalat sa Facebook. Ito ay isang opisyal na pangako ng gobyerno, isang bagay na pinaghandaan ng SSS at ng mga mambabatas nating matagal na at ngayon na, ito ay papalapit na sa inyong mga kamay. Alam ninyo, maraming seniors ang lumapit sa akin at nagtatanong, "Kuya, ate, totoo ba yung 1,000 increase? Kailan ko matatanggap? Kasama ba ako?" At ang sakit sa puso ko ay nakikita ko kung gaano karami sa ating mga matatanda ang nag-aalala, nagtataka, at hindi alam kung saan hahanapin ang tamang sagot. Kaya ngayon, dito tayo magkukwento, parang magkasamang nakaupo sa mesa ng kusina, may mainit na kape, at ako ang magpapaliwanag sa inyo ng bawat detalye. Ang katotohanan ay ito, ang 1,000 na pagtaas ng pensyon ay hindi isang beses lang ibinibigay. Ito ay ibinabahagi sa 2 tranche. Ang unang 500 na ibigay na yan noong Enero 2025. Ngunit ang ikalawang 500 na gagawing kumpleto ang inyong 1,000 na pagtaas ay inaasahang darating na ngayong Abril 2026. Kaya kung nakararamdam kayo ng pag-asa ngayon habang pinapanood ito, tama ang inyong pakiramdam. Ito ay magandang balita. At nandito ako para tiyaking maunawaan ninyo kung paano ito tatanggapin ng wasto. Bago natin talakayin kung kailan eksaktong matatanggap ang ikalawang 500, kailangan nating maunawaan kung bakit pa nga ba itong nahahati sa 2. Noong 2024, inaprubahan ng Kongreso ang Republic Act na nagbibigay ng 1,000 na pagtaas ng buwanang pensyon para sa lahat ng retiradong miyembro ng SSS. Ito ay matagal na hinihiling ng ating mga senior. Maraming taon na itong pinagtatawanan, pinag-usapan at pinaglabanan sa mga koridor ng kapangyarihan sa Maynila. Ngunit ang gobyerno sa kadahilanang pinansyal ay nagdesisyon na hatiin ito. Hindi dahil ayaw nila kayong tulungan, kundi dahil malaking halaga ang kailangan ng SSS Fund para matugunan ang lahat ng benepisyaryong apektado. Kapag sinabi nating lahat ng retiradong SSS pensioner, pinag-uusapan natin ang milyon-milyong Pilipino, mga lolo at lola, mga magulang, mga veterano ng trabaho na nagbayad ng kanilang kontribusyon sa loob ng maraming dekada. Kaya ang hatiin sa 2 tranche ay isang responsableng paraan para masiguro na kaya ng pondo ang lahat. Ang unang tranche na 500 ay nagsimula noong Enero 2025 at naipatupad na sa lahat ng kwalipikadong pensioner. Kung hindi pa ninyo ito nararamdaman sa inyong buwanang pensyon, mayroon tayong sasabihin tungkol doon mamaya, ngunit ang pangunahing balita ngayon ay ang ikalawang 500 at ang tanong ng lahat, kailan ito darating? Batay sa mga pahayag ng SSS at ng mga miyembro ng Kongreso na nagsulong ng batas na ito, ang ikalawang tranche ng 500 ay inaasahang ipapatupad simula Abril 2026. Ibig sabihin, kung maayos ang lahat ang inyong pensyon na natatanggap ngayong Abril, maging ito man ay deposito sa bangko, sa ATM o sa bayad sa ahensya, ay dapat na may kasamang dagdag na 500 kumpara sa inyong natatanggap mula Enero 2025. Para maging malinaw, kung halimbawa ay 3,500 ang inyong pensyon bago ang 2025 at naging 4,000 ito noong Enero 2025 dahil sa unang tranche, ngayon ay magiging 4,500 na ang inyong buwanang pensyon simula Abril 2026 kung naabot ng batas ang nakaschedule na petsa. Ito ang pinakamaliwanag na paraan para maunawaan ninyo ang pagbabago. Ngunit kailangan nating maging maingat. Sinasabi ko ito hindi para matakot kayo, kundi para maging handa. Ang mga opisyal na pahayag ng SSS ay nagsasabing target implementation ang Abril 2026, ngunit palagi tayong naghihintay ng kumpirmasyon mula sa SSS mismo. Kaya ang pinakamabuting gawin ninyo ay
patuloy na panoorin ang mga opisyal na anunsyo ng SSS sa kanilang website, sa kanilang Facebook page, at sa mga opisyal na pahayag sa radyo at telebisyon. Huwag maniwala sa bawat post na nakikita sa social media na hindi nagmula sa opisyal na SSS account. Ngayon, ang susunod na tanong na laging tinatanong ng ating mga seniors ay, ako ba ay kasama? Kuwalipikado ba ako? Ang sagot, sa simpleng salita, ay ito. Kung ikaw ay isang retiradong miyembro ng SSS na kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon, ikaw ay kuwalipikado sa pagtaas na ito. Kasama rito ang mga sumusunod, ang mga old age pensioner, yaong mga tumatanggap ng disability pension, at maging ang mga surviving spouse or dependents na tumatanggap ng survivor's pension sa ngalan ng isang namatay na miyembro ng SSS. Lahat sila ay may karapatang makatanggap ng karagdagang 500 sa bawat buwan. Ngunit may isang bagay na kailangan ninyong malaman kung ikaw ay isang pensioner na ang pensyon ay nakabase sa minimum pension amount. Ang inyong pagtaas ay maaaring magmukhang iba sa papel, ngunit ang resulta ay dapat pa ring makita sa inyong buwanang disbursement. Kung nagtataka kayo kung tama ang inyong natatanggap, ang pinakamagandang gawin ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o tawagan ang SSS hotline sa 14955 para mapagtibay ang inyong detalye. Dito na tayo pumunta sa praktikal, ang mga tips na makakatulong sa inyong matanggap ang inyong pensyon ng maayos at walang pagkawala. Una, siguraduhin na ang inyong bangko account or e-wallet ay aktibo at verified. Maraming seniors ang nawalan ng pensyon hindi dahil hindi sila kwalipikado, kundi dahil ang kanilang account ay nag-expire, hindi updated, or hindi verified sa SSS system. Kung ang inyong pensyon ay darating sa UMIDI card o sa isang partner bank, tiyakin na ang account ay may sapat na aktibidad at hindi dormant. Ang isang dormant account ay maaaring hindi tumanggap ng deposito at ang pera ay maaaring maibalik sa SSS nang hindi ninyo nalalaman. Ang pangalawa na, i-update ang inyong contact information sa SSS. No ay isang bagay na marami sa ating mga seniors ang hindi ginagawa, ngunit napakahalaga nito. Kung lumipat kayo ng tirahan, nagpalit ng telepono, o nagbago ang inyong sitwasyon, kailangan ninyong abisuhan ang SSS. Ang mga importanteng abiso, kabilang ang mga update tungkol sa pagtaas ng pensyon, mga disbursement schedules, at mga karagdagang benepisyo, ay ipinapadala sa nakarehistrong address o numero. Kung lumana ang impormasyon, maaari kayong mapalampas ng mahalagang balita. Pangatlo, huwag palalampasin ang inyong buwanang disbursement date. Ang SSS ay may nakatakdang araw ng pagbabayad batay sa inyong huling digit ng inyong SSS number. Alamin ang inyong disbursement date at tiyakin na available kayo o ang inyong trusted representative para matanggap ito ng nasa tamang oras. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi laging pinag-uusapan, mga posibleng pagbabawas o clawbacks. O may ganitong bagay at mas mabuti na malaman ninyo ito ngayon kaysa magulat kayo mamaya. Kung mayroon kayong outstanding loan sa SSS, maging ito man ay salary loan, calamity loan o emergency loan, ang inyong buwanang pensyon ay maaaring may na-deduct bago pa man ito makarating sa inyong kamay. Ito ay isang patakaran ng SSS na ang mga natitirang utang ay binabawas mula sa inyong mga benepisyo. Kaya kung ang inyong pensyon ay tila mas mababa kaysa sa inaasahan, isa sa mga dahilan ay maaaring isang nakabitin na utang na hindi ninyo nalalaman. Ang solusyon? Makipag-ugnayan sa SSS at humingi ng inyong statement of account. Ito ay magpapakita sa inyo kung mayroon kayong anumang utang na binabawas mula sa inyong pensyon. Mas mabuti na malaman ninyo ito ng maaga para maayos ninyo ang sitwasyon. Bukod dito, may ilang pensioner na hindi alam na ang kanilang 13th month pension na ibinabayad tuwing Disyembre ay maaari ring apektuhan kung may mga hindi maayos na dokumento o hindi updated na civil status sa kanilang record. Kaya tiyaking ang inyong civil status, ang inyong mga benepisyaryo at ang inyong mga personal na dokumento sa SSS ay tama at updated. Isa pang tanong na palaging lumalabas, kailangan ba akong magbayad ng buwis sa aking pensyon?
Ang magandang balita para sa ating mga seniors ay, sa ilalim ng batas sa Pilipinas, ang SSS pension ay hindi kasama sa taxable income. Ibig sabihin, hindi kayo kinakailangan magbayad ng income tax sa inyong buwanang pension kabilang ang pagtaas na ito. Ngunit kung mayroon kayong iba pang pinagkukunan ng kita, halimbawa, nagpapaupa kayo ng bahay, mayroon kayong maliit na negosyo, or tumatanggap ng iba pang uri ng kita, ang mga iyon ay maaaring may kaugnayan sa buwis. Para sa inyong pensyon mismo, maging panatag ang inyong kalooban, protektado kayo ng batas. Pag-usapan naman natin ang mga tinatawag kong hidden benefits, mga benepisyo ng SSS na maraming seniors ang hindi alam na maaari nilang gamitin. Mayroon kayong karapatang sa Medicare or PhilHealth integration. Bilang isang SSS pensioner, automatiko kayong miyembro ng PhilHealth at ang inyong mga medikal na gastusin sa ospital ay maaaring saklaw nito. Ngunit maraming seniors ang hindi nagagamit ito dahil hindi nila alam ang proseso. Bisitahin ang PhilHealth para i-update ang inyong coverage at alamin kung anong mga serbisyo ang available sa inyo. Mayroon din kayong karapatang sa mga social pension programs ng DSWD para sa mga indigent seniors. Kung ang inyong pension ay hindi sapat para sa inyong pangangailangan, maaari kayong mag-apply sa social pension ng DSWD na nagbibigay ng karagdagang 1,000 bawat quarter. Ito ay para sa mga seniors na 60 pataas na walang sapat na suporta. Ang SSS pension at ang DSWD social pension ay maaaring parehong matanggap kung kayo ay kwalipikado. At huwag kalimutan ang death benefit at funeral benefit ng SSS. Kung sakaling may mangyari sa inyo, ang inyong mga benepisyaryo ay may karapatang makatanggap ng malaking halaga mula sa SSS. Tiyaking updated ang inyong listahan ng mga benepisyaryo sa SSS para hindi mapigilan ang pera na dapat mapunta sa inyong pamilya. Para sa ating mga seniors na kailangang personal na pumunta sa SSS office, narito ang ilang tips para maging mas madali ang inyong pagbisita. Pumunta ng maaga sa umaga sa pagbubukas ng opisina para maiwasan ang mahabang pila. Dalhin ang lahat ng inyong dokumento, inyong SSS ID o UMID card, isang valid government ID, at kung may transaction kayo, ang kaugnay na mga papel. Maging malinaw sa inyong tanong bago pa man kayo pumasok, isulat ito kung kailangan para hindi kayo makalimot sa harap ng window. Kung mahirap para sa inyo ang personal na pagpunta dahil sa kalusugan o distansya, alam ninyo na ang SSS ay may my.sss online portal kung saan maaari kayong mag-check ng inyong account, inyong contribution history, at inyong disbursement records. Maaari rin kayong humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo para gawin ito para sa inyo. At kung may problema kayo sa inyong pensyon, halimbawa hindi dumating ang inyong pensyon sa tamang petsa o mas mababa ito kaysa sa inaasahan, huwag mag-atubiling mag-file ng reklamo o query sa SSS. Kayo ay may karapatan sa wastong impormasyon at sa wastong bayad. Mga kababayan, bago pa man natin tapusin ang ating usapan ngayon, nais kong sabihin sa inyo ng isang bagay mula sa puso. Kayo ay hindi basta-basta na mga lolo at lola. Kayo ang mga nagtatrabaho nang walang hinto noong kabataan ninyo, ang mga nagbayad ng kontribusyon sa SSS sa bawat sweldo ng maraming taon, ang mga nagpapalaki ng pamilya at nagsilbi sa bansang ito. Ang pensyon na ito ay hindi regalo, ito ay inyong kinikita. Ito ay utang ng gobyerno sa inyo, kaya huwag kayong mahiyang humingi ng impormasyon. Huwag kayong mahiyang tiyakin na natatanggap ninyo ang bawat sentimo na nararapat sa inyo. At huwag kayong mahiyang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong kapitbahay, at sa inyong mga mahal sa buhay dahil marahil mayroon sa kanila na hindi pa nakakaalm ng magandang balitang ito. Ang ikalawang tranche ng 1,000 increase, ang 500 na inaabangan ng lahat, ay inaasahang darating ngayong Abril 2026. Abangan ang opisyal na anunsyo ng SSS, tiyakin na updated ang inyong account at maging handa para sa pagbabagong ito. Salamat sa inyong tiwala at sa inyong panonood. Ingat kayo lagi, kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan,
at nandito kami palagi para sa inyong mga tanong. Mag-like, mag-subscribe at i-share para mas maraming seniors ang makinabang sa impormasyon. Hanggang sa susunod na video, mahal namin kayong lahat.